hearing that, mga tol? That's the sound of the rain. Ayos, di ba? Nakakamiss din yung tunog ng ulan eh. Alright. Okay, welcome back to another episode of TRSP or the Random Shite Podcast. It's me, your boy with an I, Jimmy Kings, welcoming you back again on a rainy Sunday evening. Summer season is finally over, no? Rainy days are here again, mga tol. And napakalamig ng gabi ngayon. Napakalamig na malamig. Speaking of malamig, kuha na kayo ng malamig na drinks nyo. Your favorite drinks. Grab your Alfonsos or your lemon juice, your Smirnoffs, your San Mig Lights. Kahit Coke na may yellow, tol. Samahan nyo ako for less than 30 minutes again. Okay, and this time, speaking of lamig, we'll be talking about love and intimacy. Okay, para sa ating episode 6. Which is another top 10, no? Nakaka-addict din itong mga top 10 na to eh. Alright, our top 10 list for today is top 10 signs na hindi magtatagal ang magjowa na ito or yung relationship nila. Okay? Kasi mga tol, sa buong talambuhay ko, marami na ako nasaksihan ng mga bagay, takot pangyayari na nagtatagumpay. Masarap na yun sa pakiramdam eh kapag nakaka-witness ka ng mga successful shit. No? And syempre, may mga fair share of failures din ako nang sasaksihan. Mula sa iba, isa sa mga paulit-ulit na failures na nasasaksihan ko ay yung breakup ng mga magjowa. No? Marami na akong kaibigan or kakilala na nakaranas ng pakikipag-split sa jowa nila, and I myself included, no? There's no denying that. And recently kasi nagiging prevalent siya. I don't know, maybe breakup season na naman ba? Usually, kasi napapansin ko kapag magpapalit ng season or climate, like from tag-init to tag-ulan, or tag-ulan to tag-lamig, yan yung transition period na yan. Diyan yung marami nag-split na magjowa, no? Like ngayon, nag-uulan na naman. So, let's see kung maraming mag-split ngayon. And again, welcome back sa another episode, no? Another topic, top 10 list again. Bakit or top 10 signs na hindi magtatagal ang magjowa na yan. I made this list na, well, sa akin lang to. This is my take sa mga signs or usual signs na hindi magtatagal ang mga magshota, no? And disclaimer, I'm not a relationship expert. Lahat ng sasabihin ko, take all of this with a grain of salt, mga tol. Hinay-hinay lang. So, opinion ko lang to, these are not facts. Okay? So, what are the signs for me na hindi magtatagal ang isang relationship o yung magjowa na yan? Again, based on my observations and from my experience also. Sige. So, ano pa hinihintay natin? Let's GGG. Oo nga pala, yung mga married couples na nakapag-establish na ng pamilya, no? Out of scope kayo rito o S kayo, you're goods, you're safe. And alam nyo naman na subok na kayo ng panahon, hindi na applicable sa inyo to. Okay? Yung mga sasabihin ko ito. And face it, stuck na kayo sa isa't isa, okay na kayo. Ang topic natin ngayon is tungkol sa mga boyfriend, girlfriend lang and hindi sa mga married couples. Alright? So on that note, let's G. Umpisa na natin. Number 10 on our top 10 signs na hindi magtatagal ang magjowa na to or yung relationship nila is number 10, hindi nagbibigayan ng privacy sa isa't isa o may mga nagaganap na overstepping sa mga boundaries. Alright? Maraming ganito mga tol, like may access sila sa phones or social media accounts ng isa't isa. It's not healthy and nangangamoy trust issues yung mga ganyan, no? Wala kayong trust sa isa't isa for me. And sure, sa majority, malapit na kayo magpaalam sa isa't isa. So, say adios muchachos to each other kung nag-overstep kayo ng boundary sa isa't isa and walang privacy. Alright, number 10. That's number 10. Napakabilis, no? Okay, tagay muna. Okay? Goods? Okay yan? Alright, number 9. Lagi nilang pinag-aawayan yung mga small insignificant things. Okay, from saan tayo kakain mamaya or panonoorin natin mamaya sa Netflix and all that shit, no? Yung mga napaka-nonsense ng mga pinagtatalunan, hindi sila magkasunduan and it leads to resentment, mga tol, no?
Kung magjowa pa lang kayo, hindi nyo na kaya lampasan yung challenges ng everyday life, gaya ng mga simple decision making process, no? Chances are early teggy ang relationship ninyo. So again, that's two down, dalawang signs na ang aking naobserbahan na hindi magtatagal ang mga magjowa nito. And moving on sa number 8 ng ating top 10 signs na hindi na magtatagal ang isang relationship. Alright, ito, hindi magtatagal when they are not friends before. Okay, marami akong kakilalang ganito eh. Dahil sobrang modern na din ng dating scene ngayon. Parang ano na lang kasi ngayon eh. Hanap, usap, deal. Ganyan ang dating ngayon. Yung tipong kakikilala lang nila, then nanligaw si guy, then sila agad. Okay? Walang slow burn na naganap. Walang chance na makilala ang isa't isa. Then, ayun, magkakagulatan na lang sila later on na di sila lubusang magkakilala. Ayun. Para kasing walang background check or screening process na ganap pag ganyan kabilis yung ligawan, no? And hindi mo na sila nagkakilala as friends, okay? So kasi para sa akin, isa sa mga matatag na foundation sa mga successful relationship is yung friendship, no? And kapag kayo na, yung friendship na na-establish nyo before will keep you together. Yun yung magsisemento sa inyo. So it's a plus. Friendship. Alright? What is friendship? Yung kapag hindi mo ginamitan ng fatality yung kalaban mo sa Mortal Kombat, that's friendship. No? Sub-Zero wins friendship. Alright. That's number 8, no? Sa signs na hindi magtatagal ang magjowa na ito when they are not friends before. Alright. Moving on to number 7, kapag mag-best friends ang magulang nila or close family friends, or mag-BFF yung mga parents nila. Okay? Relates ba? Tapos, kunyari, BFF yung parents nyo, tapos nagkagustuhan kayo, no? Mostly kasi ayaw ng mga narcissistic parents yung mga ganyan sa anak nila. So, you guys will either hide it from them, or yun nga, mag-i-split na lang kayo kasi hassle, di ba? Hassle. Okay sana eh, kaso yung mga parents nyo, masyadong magtutropa talaga. So, bawal yan sa karamihan. That's my number 7 on the list na hindi kayo magtatagal. Alright, kapag mag-BFF ang mga magulang nyo. Moving on to number 6. Alright, possessive masyado si jowa. Okay, possessive. Masyadong maigpit at stricto si partner. Hindi pwedeng makipag-usap sa iba. Hindi pinapayagan pag may night out. Sino yung mga yan? Yung sobrang seloso or selosa ng isa. Yan, isa sa mga factors yan kung bakit hindi nagtatagal ang isang relationship, no? Kahit sino pinagseselosan, from friends to co-workers, yung katabi mo sa UB Express na may itsura, kapag nag-selfie ka kung nasaan ka na, okay, nakita niya katabi mo may itsura, yun, magsiselos, okay? O yung salesperson na nag-a-assist sa jowa niya, or worse, even minsan pati relatives, no, pinagseselosan. So tamang delulo na yung isang partner and lagi nag-create ng senaryo sa isipan nila. Yun, isa yun sa mga signs na hindi magtatagal ang relationship na ito. Kasi I think ito yung pinaka-common eh. Nagko-cause siya ng frequent away, no, which leads to relationship burnout, and then of course mauwi sa breakup. Umay yun mga tol, umay yung pagiging possessive sa jowa. And for me, that's number 6 sa mga signs or telltale signs, obvious signs na hindi magtatagal ang isang relationship or magjowa na ito. Alright, natatawa ako, no? So speaking of natatawa, number 5, that's lack of humor. Alright, yung mga dating masiyahin na jowa pero ngayon mga masyadong seryoso na, di na nila nabibiro yung kasintahan nila. Alright, so pag napansin nyo na ganyan, nakikita nyo yung mga dating jowa, yung masiyahin, yung mga seryoso na, malapit na mag-break yan mga tol. Alright, para sa akin kasi humor is my number 1 non-sexual turn on. It's very important sa relationship para sa akin. So, once na nawala na yan, the relationship is almost gone. Alright? Yung laughter kasi isa yun sa mga keys sa mga good love life.
if you're still both laughing over mundane things or yung mga corny jokes nyo na gagawa nyo pa mapatawa ng isa't isa, goods kayo. And kung ang goal nyo is to make each other laugh every day, yan, goods na goods kayo, matagal pa kayo. Pero kung hindi naman, no, KJ na kayo sa mga ganyan, masyado na kayo seryoso, malapit na kayong mag-split. Gets? Alright, okay. Humor, lack of humor, that's number 5. Na isa sa mga signs na malapit na mag-split ang magjowa na yan. Alright. Sige, shot ka muna dyan. Okay, breather muna. Goods. Alright. Enjoying ba so far? Kumusta ba? Alright, let's move on. Number 4. Eto, everyday nakakita ko ng ganito, no? Yung too much flexing ng relationship nila sa social media. Yung mga nagpo-flex. Alright? Yung mga sobrang haba ng captions sa mga post nila about milestones or relationship achievements. Yung mga picture perfect post na mapapasana all na lang lahat, no? At marami pang hashtag na kasama yon. Pero kapag nakita mo sila in person, total opposite naman yung ginagawa nila. So, what are you trying to convince here, mga tol? Ha? Sino? Malapit na kayo mag-break, no? You're just in denial. Alright? That's our number 4, yung wagas makapag-flex, no? Usually, sila yung mga hindi nagtatagal and nasushoot agad sa kanal yung relationship. Alright? Number 4, that's number 4 for me. Alright, number 3, napakabilis ng panahon ng oras, no? Okay, number 3 agad. Kumusta kayo? Okay, I hope nag-enjoy kayo dyan. Number 3, kapag magkaiba ang religious beliefs. Okay, yung okay sila sa una, no? Kahit magkaiba yung paniniwala nila, syempre. So, umpisa okay yan, okay? Good sila. Okay, goods yan. Sige, religion A ka, religion B ako, mahal kita. So, umpisa lang yan, ganyan. Pero in the long run, aabutin din sila ng nila, no? Mga indifferences nila pagdating sa religion. So, okay, I don't wanna elaborate much further yung subject na yan. Masyadong sensitive subject yung R word na yan. So, moving on sa number 3. Number 3 again, magkaiba ang religious beliefs. Matik yan, pag ganyan, hindi yan nagtatagal. I think you get the picture. So, let's move on na. Iwasan nating pag-usapan muna yung religion for now. Maybe some other time. Goods. Shot ulit. Tagay muna dyan. Okay. Eto, number 2, medyo juicy to. I'm sure maraming makaka-relate dito. Number 2, when they started their relationship wrong. Okay, alam niyo yun, no? Pag ang relationship nila is galing sa illegal or bunga ng infidelity, cheating, or sulutan, matik yan, mga tol. Matik. It's a vicious cycle. Mahirap yung alisan, yung ganyan. Yung kasabihan na once a cheater, always a cheater. That applies to this item, no? Bandang huli kayo din ang maglolokohan. Too many cases like this, mga tol. Sinulot niya si girl, no? Months later, nanulot naman siya ng iba. So, paulit-ulit lang yan hanggat walang willing maging stick to one. It's very hard for cheaters, no, na magtagal ang relationship nila. And that's number 2. Kapag nagsimula sa mali ang relationship nila, hindi yan magtatagal. Break agad yan. Pag nakakita ng iba yan, break agad yan. Alright, thank you very much for sticking out here with me, no? I appreciate your time, mga tol, sa pakikinig, and I hope you find this relatable and interesting. Alright, number 1 sa top 10 list ng signs na hindi na magtatagal ang magjowa na yan. Drum roll. Alright, kapag hindi na same ang mindset or way of thinking na magjowa, okay? They never meet in the middle. Polar opposite sila. Opposite attract, sorry. Pero sa relationship, negats yung mga ganyan. Tandaan, the opposite of love is not hate, mga tol, but indifference. Indifference, hindi hate. Indifference ang opposite of love. Kung magkaiba kayo ng pananaw sa majority ng aspeto ng buhay, sa future, sa finances, hobbies, activities,
hindi kayo magtatagal. So what's to blame para sa mga ganitong cases? Simple, love at first sight, no? Ayun. Ano to similar to sa number 8. Walang slow burn, hindi mo na kayo nagkakilala ng lubusan, and malalaman nyo hindi pala kayo compatible. Alright. That's number 1 on our list na top 10 signs na hindi na magtatagal ang magjowa na ito. Okay, uminit ba? Ang inyong malamig na gabi, uminit ba? So that's it for me and my top 10 list for this week, episode 6. And I hope may natutunan kayo or anong masasabi nyo rito. Just inform me. Alright, maraming salamat sa pakikinig mga gar, and I hope nakarelate din kayo. Again, this is all based on my observation, no? And it's just me. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga na-obserbahan ko na top 10 signs na malapit na mag-split or hindi magtatagal ang isang relationship. So, alright. Anong episode na ba to? Episode 5 pa lang pala to, no? Alright, see you on episode 6. Again, this is me, your boy with an I, Jimmy Kings. Alright, samantalahin ng lamig. Malamig ngayon, pasok na bukas. Ingat kayo. Jimmy King saying adios muchachos, and see you later. Bye.